Tunay na pagkatao ng adopted daughter ni Judy Ann Santos na si Johan Agoncillo. Ganap na ngang adult ang panganay na anak ng aktres na si Judy Ann Santos at TV host na si Ryan Agoncillo na si Johanna Louise Agoncillo o mas kilala sa tawag na Johan. November 7 nang ito ay magdiwang ng kanyang 18th birthday kung saan sinariwa ng kanyang celebrity parents ang kanyang childhood sa pamamagitan ng mensahe na kanilang ipinost sa social media. Mensahe ni Juday, 18 years, just like that. Time does really fly fast, my love. 24 years ago, I started praying for a baby when I turned 26. In the same year that I turned 26, God gave me you. And how lucky I am to have you. You taught me a lot and up to now, Mommy's still learning. We grew up together, literally, and we were both blessed to have Dad to guide and experience life and love with all our imperfections. This we promise you. Life is tough, my love. Friends come and go, but family is permanent. Wherever you want to go, whatever you want to be, we will be here for you. Always and forever. Si Ryan naman ay nag-post ng black and white photo ni Johan na sinundan naman ng then and now photo nito kasama ang alagang aso. At dahil isang milestone na maituturing sa isang babae ang pagiging 18 nito, hindi naman nagpahuli sina Juday at Ryan na bigyan ng isang engranding debut si Johan na ginanap noong November 19. Euphoria-themed ang kanyang party na base na rin sa isang international teen drama series. At isinuot ni Johan ang isang pink off-shoulder dress para sa first look at sa kanyang second look naman ay isang baby blue feather corset pantsuit naman ang kanyang isinuot. Itinampok sa party venue ang iba't ibang dekorasyon kabilang ang mga bulaklak at lobo, kasama ang mga kulay na asul, violet at pink na neon lights na siyang inayos ni Gideon Hermosa. Ang mga kaibigan naman ng kanilang pamilya sa loob at labas ng showbiz ay nakitang dumalo sa pagdiriwang na masayang-masayang ibinahagi ang kanilang karanasan sa nasabing okasyon tulad na lamang ni Riza May Dizon, Sharon Cuneta, Noel Ferrer, Dominic Roque at marami pa. Isang biyaya na itinuturing ni Juday ang pagdating sa kanyang buhay ng anak na si Johan. Hindi naman lingid sa kaalaman ng publiko na dalaga pa lang ang aktres nang magdesisyon siyang i-adopt si Johan dahil na rin sa kagustuhan nitong magkaanak. Magkaibigan at magbarkada pa lamang noon sina Ryan at Juday at gumagawa rin ng soap opera noong panahong sabihin sa kanya ng aktres ang kagustuhan nitong magka-baby na. Sa paglalahad ni Ryan, sinabi nitong ginising siya ni Juday isang araw at sinabing magiging nanay na ito. Ang pagdadala sa pamilya ni Juday ng bata ang siyang naging katuparan ng aktres para magampanan ang papel bilang magulang nito. Inialok ang bata sa nanay ni Juday na si Mommy Carol at doon na nagsimula ang pagbabago ng takbo ng buhay ng aktres. Sinabi ni Ryan na naging mahaba ang pakikipag-usap nila at ng iba pang mga kaibigan kay Juday dahil nasa yugto pa lang ito ng pag-transisyon mula soap opera star patungong seryosong aktres. Ngunit matatag ito sa kanyang desisyon na maghain ng petisyon para legal na ma-adopt si Johan at hindi na si Mommy Carol tulad ng una nilang napagkasunduang mag-ina. Na-inlove si Juday sa bata kaya naman nagprosigi itong maging legal ang pagiging magulang nito sa kanya. Kinuha rin niyang ninong ng bata ang kaibigan na si Ryan na noong una ay nag-alangan kay Johan dahil kahit dating stage pa lang sila ni Juday, hindi nito alam kung saan patungo ang kanilang relasyon sa hinaharap. Ngunit habang lumalaki si Johan, nabubuo naman ang kakaibang samahan nilang dalawa. Inspirasyon na maituturing ni Juday ang pagdating ni Johan sa buhay niya dahil ito ang nagturo sa kanya na ituloy ang mga hindi nito nagawa noong kabataan niya. Ang anak kasi ang dahilan kung bakit ito napasok sa pag-aaral ng culinary. Dahil walang college degree si Juday, hindi nito ninais na matanong sa pagtanda ng kanyang anak kung bakit pa nito kailangang mag-aral, gayong ang kanyang ina ay hindi nagkolehiyo. Kaya nasabi nito sa kanyang sarili, kailangan niyang maging magandang ehemplo sa panganay. Iniwan niya panandalian ang mundo ng showbiz para mag-concentrate sa kanyang pag-aaral at inabot ito ng 6 na buwan
bago nakakuha ng 2 certificate courses mula sa Center for Culinary Art Studies noong 2006. Maswerte si Johan dahil nakatagpo ito ng mga magulang na mabait at bibigyan siya ng disenteng buhay. Pero hindi naman ito matago sa kanyang sarili na hindi siya biologically galing kay Juday. Kaya naman matagal nang inihanda ng aktres maging ng asawa nito ang kanilang loob sakaling magsimulang magtanong si Johan tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Hindi rin naman kasi nila itinago sa anak ang kwento nito kung paano siya napunta sa kanilang pamilya. Bagkus ay naghihintay lamang ng tamang panahon na maipaliwanag nila sa kanya ang buong kwento. Kalmado nitong sinabi sa anak na ang salitang adoption ay hindi masama dahil ang kwento ng kanyang buhay ay nagdadala pa ng inspirasyon sa maraming tao. Dumating sa punto noong bata pa si Johan na naguguluhan ito sa salitang adoption. Pero ipinaliwanag ni Juday na desisyon niya at ipinagdasal niya ang pagdating nito sa kanyang buhay. Nang unti-unting maintindihan ang salitang adoption, di nagtagal ay nagawa na nitong maipagmalaki ang kanyang estado sa buhay. Paniniwala rin ni Juday na dapat naaayon sa panahon kung kailan babasagin ang katotohanan para sa mga batang katulad ni Johan. Lubos naman ang pasasalamat ni Ryan sa panganay dahil sa kanya nagsimula ang kagustuhan nitong bumuo ng pamilya kasama si Juday. Tulad din ng nasabi ng aktres, kay Johan nagsimula ang kanilang party of 5 dahil ang pangalan ng mga kapatid nito ay isinunod sa kanyang pangalan. Kung Johanna Louise ang ibininyag na pangalan kay Johan, Juan Luis naman ang pangalang ibinigay kay Lucio at Juana Luisa naman ang kay Luna. Sikretong nagpakasal sina Ryan at Juday noong April 28, 2009 sa San Juan, Batangas. Napagbigyan ang petisyon nito na ma-legally adopt si Johan. Pagkatapos ay nagsampa naman ng petisyon si Ryan para i-adopt si Johan dahil ang pag-grant ng adoption kay Juday ay nangyari noong single pa ang aktres. Kaya naman para maging legal na tagapangalaga si Ryan, kinailangan nitong sumailalim sa tamang proseso. Pagkaraan ng 4 na taon, napagbigyan ang kahilingan nito at doon ay nagsimula ng dali ng bata ang apelyidong Agoncillo. Sa paglaki ni Johan, ipinakita naman nito sa kanyang kinagisnang magulang ang pagsusumikap sa pag-aaral at sa extracurricular activities nito. Nitong nakaraang ilang buwan nga ay ipinagdiwang nila ang pagkapanalo ni Johan ng mga medalya sa sport na swimming. Nakapag-uwi kasi ito ng 3 medalya. Isang gold para sa butterfly, silver sa 100-meter freestyle, at bronze naman para sa backstroke. Nagsimulang sumali si Johan sa mga swimming competitions noong May 2016. Sa kanyang unang event, nanalo siya ng 4 na gintong medalya at 3 bronze. Taong 2017 din nang lumaban ito sa palarong NCR swimming event at naging kinatawan ng syudad ng Muntinlupa. Bukod sa swimming, pinayagan din ni Juday at Ryan si Johan na sumali sa off-road training camp ni Mel Aquino. Dito ay natuto siya ng mga pangunahing kaalaman sa off-roading tulad ng accelerating, braking at cornering. Makikita rin na nakailang beses na rin itong nakasali sa mga fun runs dahil na rin sa paghikayat ng kanyang ama. Nakakasama rin ito sa ilang gym sessions ng kanyang mga magulang. Kaya naman hindi na iba para kay Johan ang maging sports-minded dahil na rin sa impluwensya ni Juday at Ryan sa kanya. Very proud parents nga sila sa anak dahil nakikita nito ang pagiging masipag at masikap sa pag-aaral na nagagawa pa niyang isabay sa kanyang pagiging atleta. Alam ni Juday at Ryan na darating ang araw na nanaisin ni Johan na makilala ang kanyang tunay na mga magulang. Minsan na kasi nitong sinubukan na kausapin si Juday tungkol sa mga ito. Curious din kasi siya na malaman kung kakilala ba ng kanyang adoptive parents ang kanyang biological parents. Pero ipinaalala ni Juday sa kanyang anak na kung sakali mang naisin nito na makilala ang kanyang mga tunay na magulang, hinding-hindi niya ipagkakait ang pagkakataon na iyon kay Johan dahil karapatan nitong malaman ang katotohanan. Mga ka-showbiz peeps, anong masasabi ninyo sa ating istorya ngayon? Just type in your thoughts in the comment section below.